Iimbestigahan na ng Senado ang problema ng Manila Water sa supply ng tubig. Ayon sa MWSS o ang Metropolitan Water Works and Sewerage System, hindi sana lumala ang problema kung natapos sa oras ng Manila Water ang kanilang Cardona Water Treatment Plant. Live mula sa Quezon City, may report si Sandra Aguinaldo. Sandra. Jessica, humarap ang pinakamatataas na opisyal ng Maynilad, Manila Water at MWSS sa media kanina. Ilan po sa nabanggit nila ay yung immediate solution. Pero halimbawa, sabi nila yung valving, ito ay patungkol lamang sa management ng tubig upang mabigyan ng pagkakataon yung mga affected areas na makapag-ipon sila ng tubig at sila kahit paano maambunan ng supply ng tubig. Meron ding sinasabi, Jessica, na pag-activate ng deep well para makakuha nga raw ng karagdagang supply ng tubig mula doon. Pero bukod dyan, ilan sa mga nabanggit ay pangmatagalang solusyon na. Natutuyot na rin daw ang dugo ng Senado sa dinaranas na problema sa tubig ng mga customer ng Manila Water. Bagay na nais na raw nilang paimbestigahan. We want to know what happened, what is happening, and what should we do about it. The committees are authorized to conduct hearings. Dapat natin imbestigahan. Saan ang gagaling itong problema ito? Ang sabi ng Manila Water, ang pinagsamang epekto ng El Nino at pagtaas ng demand sa tubig ang naging mitya ng kanilang mga problema ngayon. Pero sinabi ng MWSS o Metropolitan Water Works and Sewerage System, hindi sana lumala ng ganito ang problema sa tubig kung natapos sa oras ng Manila Water ang kanila itinatayong Cardona Treatment Plant. Dito dapat lilinisin ang tubig na kukunin mula sa Laguna Lake para isupply sa Metro Manila customers nito. They missed their target. They were supposed to deliver Cardona by last year and it was delayed. So that's partly their fault. Aminado naman ng Manila Water na hindi nila natapos sa oras ang proyekto pero paliwanag nila, komplikado kasi ang paggawa ng naturang pasilidad. Ini-insinuate nila may pagkukulang is really part of technical diligence to make sure that a complicated plant, our Cardona plant is the most complicated water treatment plant that we've ever built. No, using because you're treating very water that's not as clean as Angat. Pinunad din ng MWSS ang naunang pamamaraan ng Manila Water para ma-manage ang problema gaya ng pagpapahina ng pressure ng tubig. The mistake of Manila Water was that they made a wrong simulation and they did not expect everyone to draw water at the same time. Yung tinatawag nilang valving, tinotono mo to see how much water you could push to certain areas as we distribute the supply, as best as we can, so that most areas could have time for water. Pero nang tanungin kung mapapanagot ba ang Manila Water sa perwisyo at abalang idinulot nila, di lang sa mga kabahayan kundi maging sa mga negosyo, sagot ng MWSS. We are not empowered to issue fines or penalties against any of the concessionaires. The MWSS RO and the MWSS is actually pushing for a bill for a Department of Water and a Water Regulatory Commission. Unfortunately, this is still pending in Congress. Aminado naman ng MWSS sa kabiguan ng gobyerno na makapagpatayo ng bagong dam sa loob ng mahabang panahon. Ang naantalang pagpapatayo ng Kaliwa Dam sa Quezon, itutuloy na raw ngayong taon ng isang Chinese company at inaasahang matatapos sa 2023. Ilan sa issue laban dito ay ang umano'y fault line na banta sa kaligtasan ng dam. Apektado rin ang ancestral domain ng mga katutubong dumagat na nakatira doon. We have to get the NCIP clearance. So may process yan. We are now in the process of dialogue. Sa fault line, hindi totoong may fault Ito yun. Sabi naman ng Maynilad, sa Abril pa nila maibibigay ang ambag nilang 50 milyong litro kada araw sa supply ng Manila Water. Yung 50 MLD will only happen pagka na-lay down na yung pipes plus yung planta namin na pangalawa sa Putatan nag-operate na. Jessica, yan nga sinasabi, may kaluwagan na inaasahan by end of March dahil makakapag-supply na ng 50 million liters per day yung Cardona treatment plant at by April naman ay makakapag-share na raw yung Maynilad sa Manila Water. Pero ganoon pa man, Jessica, deficit pa rin, kulang pa rin, pero at least maliit-liit na lamang. Jessica? Okay, pero Sandra,
abay March 13 pa lang ngayon at 13 pa lang. Mahigit 2 linggo pa bago matapos ang buwang ito. Hindi na lang ito simpleng shortage Kung ganyang pati mga ospital nagto-turn away na ng mga pasyente dahil wala silang tubig at ang mga eskwelahan hindi na serviceable yung kanilang mga banyo sa baho, no? Hindi na lang ito simpleng shortage, crisis na ito. Jessica, yun nga, no, ang kanilang ipinipresenta na solution starting tomorrow ay yung tinatawag nila na valving. Ito raw yung imamanage mo yung tubig, no? Magpapatay ka sa isang area para lumakas yung pressure sa isang area para makapag-ipon yung mga tao. Pero kumbaga sa brownout, para rotational, no? Mamamatay naman yung tubig sa isang lugar, then magkakaroon naman yung kabilang lugar. So medyo ito yung immediate solution na ino-offer nila. At bukod nga dyan ay pag-activate daw ng deep well. Pero bukod dyan, Jessica, tama ka, medyo ilang linggo pa at mahigit 1 buwan pa, yun ang dalawang solusyon na ino-offer. Jessica? Alam mo, sa ganitong mga pagkakataon, di ba, lagi nating sinasabi, wag munang magsisihan kasi may problemang hinaharap ang lahat. Kaso, hindi ko lang maiwasang mapansin, no? Nung una kasi, na unang araw na wala po tayong tubig, ang binabanggit na rason kasi El Nino, kulang ng ulan. And then, ngayon na lang nag-unravel na meron palang mga problema kasi sa infrastructure. Yung mga dapat natapos, hindi natapos, meron palang tubo na kailangan na ilagay mula Ipo ba o from Ipo to Lamesa. Yung mga ganyan. Ngayon na lang lumalabas yung ganung mga rason Nung una sinasabi ng Manila Water kasi sabay-sabay daw tayong nag-ipon kaya biglang bumaba yung tubig. Lumalabas ngayon may kakulangan sa kanilang parte, 'di ba? Kasi ang hindi ko lang maintindihan, Sandra, nako-compute naman yung ating water consumption Pwede mong i-predict, 'di ba? Pwede kang mag-project araw-araw ganito ang konsumo ng aming mga customer. Ibig sabihin pag patak ng ganitong buwan o ganitong araw, kulang na. So dapat maaga pa lang, alam na nila kung ano dapat ang solusyon o temporary or mga remedyo man lang. Nagawa kaya nila lahat yun? Kaya Jessica, yung kanina, no, yung pinupunto ng MWSS na Cardona Treatment Plant, dapat pala ito ay operational na noong October 2018. Kaya yun ang sinasabi nila, no, dahil hindi natapos sa oras ay nangyari itong pinangangambahan na kakulangan sa supply ng tubig. Ang sa parte naman ng Manila Water, ang dinidiin nila kanina ay hindi daw sila nagkulang dahil as early as 2016 ay nagbababala daw sila na kailangan ng additional source of water para sa Metro Manila na sa ganon ay hindi nga po daw umabot sa kakulangan dahil nga po sa paglaki ng populasyon at pangangailangan ng tubig ng Metro Manila. Ganon pa man, Jessica. Tama Sino ka na, sinisisi nila? Naalala ko yung sinabi mo nung unang putok nitong balita na ito ay isa yung El Nino sa sinisisi. Jessica? Oo, di ba Sandra, meron tayong term sa pagbabalita. Pag breaking news yan, wala tayong magagawa. Di ba? Biglang nangyari. Hindi ito breaking news. Matagal na nilang alam na pagdating ng ganitong panahon, kulang na yung tubig. Alam na nila na hindi matatapos yung kanilang mga proyekto, yung treatment plant nila sa Cardona, last year pa. Ang tanong, anong ginawa nila between that time na alam nila na hindi nila matatapos yung kanilang proyekto and this time na alam din nila na magkaka-El Nino, anong ginawa nila? Para sana hindi umabot sa ganitong punto na isang araw na lang, krisis na yung kawalan ng tubig. Oo nga, Jessica, yung punto nung pagkaubos halimbawa nung tubig o talagang pag-deplete ng tubig doon sa Lamesa Dam, no? Lagi nababanggit 'yon, pero actually ang pinanggagalingan naman ng tubig ay Angat Dam at ipunan lamang ng tubig, ika nga imbakan ng tubig yung Lamesa Dam. Pero yan naman ay dahan-dahang bumababa over the years at yun nga nagkaroon ng sharp decline noong 2018. So kung tutuusin, parang syempre alarm bells na 'yon no? At iyan naman din ay nakikita ng MWSS and WRB, pero ang sinasabi nila at pinapaliwanag nila kanina, merong kasing fixed allocation, yung sinatawag na hatian, no? 60-40%
between Manila Water and Maynilad, at ang sa bahagi ng Manila Water, ang sinasabi nila ay lumaki na yung bilang ng kanilang mga kliyente. Hindi na kasya yung 1,600 million liters per day na kanilang natatanggap. Jessica? Again, I stress, no? Sandra, matagal na nilang alam yan. Hindi yan ngayon lang. Alam na nila noon pa na kukulangin ang supply. Ang tanong, anong ginawa nila para sana hindi tayo humantong sa ganito na pati mga dialysis center kinakailangang magsara dahil mukhang magpapatuloy na walang tubig. Imagine the extent na nakaabot tong ganitong problema na sana hindi nangyari kasi makukompute naman nila yan malalaman naman nila yan kumbaga, yun nga, no, hindi ito breaking news kumbaga. It's something that they foresaw. Dapat noon pa. Ang tanong, kahit nakita nila kung may ginawa ba sila. Oo, Jessica, tama ka. Yung paulit-ulit yan, tatanong yan, no? At ang lagi nilang sinasabi ay ang sinisisi nila dyan ay yung kakulangan ng water source para sa dumalagong populasyon ng Metro Manila. Jessica? So, kaninong bola yon dapat? So, MWSS. Pero sabi ng MWSS, wala silang magawa laban dito sa mga concessionaire na ito. Sino ang nagkulang? Sino ang dapat managot sa ganitong sitwasyon ngayon? Sandra? Kanina, Jessica, yung MWSS, mas vocal na sila. No? Ang sinasabi nila ay yun nga, na may fault ang Manila Water. Pero kanila ring sinabi na hindi sila empowered, yung term na ginamit, para parusahan at pagbayarin ng penalty. Halimbawa, itong Manila Water. Pero ganun pa man, may ina-explain si Mr. Patrick, no, T. kanina, na kung halimbawa ay may lalabas talaga na may pagkakulang ang Manila Water, ay maaaring bawiin doon sa cost noong kanilang itinayong dam o itinayong water treatment facility dyan sa Cardona. Jessica? Okay. Alam ko sa construction, no, hindi ko lang alam kung nandyan nakaspecify sa kanilang concession, dun sa kontrata with the government. Sa construction kasi, pagka hindi ka natapos dun sa sinabi mong completion date, meron kang multa o kaya babawasan yung bond mo. May ganun kayang mangyayari sa ganitong inabot nating krisis ngayon? Kanina in-explain ng MWSS, meron silang pwedeng hakbang, no? Pero kumbaga hindi talaga ito matatawag na penalty dahil wala nga daw silang kakayahan na ganon. Pero ganun pa man, sabi niya, kung talagang meron silang na-miss na deadline dahil hindi katanggap-tanggap yung rason doon sa pag-miss nila o hindi nila na-deliver yung dapat nilang i-deliver, ay maaaring may penalty na ibigay sa kanila yung gobyerno. Pero ganun pa man, Jessica, naiisip ko rin lang kanina, no, kasi yung mga ibang nag-suffer, di ba, private businesses siya, no? May nakikita tayo mga restaurant na sarado. Halimbawa, nakita rin naman natin in the past, no, na yung mga private individuals ay nag-take action, no, laban sa government agency. Pero sa ngayon ay hindi pa natin yan nakikita na may gumagawa ng ganyang hakbang. Jessica? Okay, maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.